higit pa sa malansang isda. Kaya mga Pilipino, pahalagahan natin ang ating sariling wika at mahalin ng buong puso. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir JR po ng Usap-Usap University at kung ikaw po ay baguhan, ikaw ay newcomer, tuloy po kayo sa atin pong show. Ang atin pong ginagawa rito, usually nakikinig tayo ng mga religious discussions. Pero for this episode, this is actually a special request galing po sa ating mga viewers from the academe dahil meron po tayong actually mga school po na taga-suporta ng Usap-Usap University. And one of the request po na nakuha natin from Facebook is magbigay daw po tayo ng reaksyon sa isang debate, isang school debate na kung saan ang paksa po ay wala nang iba kundi patungkol po sa buwan ng wika. Dahil ngayon po ay Agosto, yan po yung ating celebration ng buwan ng wika. And I remember when I was younger, ang tawag lang po namin dati dyan is linggo ng wika. Pero ngayon isang buwan na po, no? So we will be featuring, I believe, two schools. Ang isa is elementary school and then the other one, I'm not sure, maybe high school po yata. Basta dalawa pong debate videos ang ating pong i-feature. So I'm very excited. Sa ating pong background po sa pag-aanalisa, ako ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay membro ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. So ano pang hinihintay natin mga ka-U3? Samahan niyo po ako. Let us watch this video for the first time. Let's go! Sa ating minamahal na punong guro, Ginoong Manolito D. Iscarlan, sa kapwa ko guro, at sa mga mag-aaral, magandang umaga po. Ngayong umaga ay magkakaroon tayo ng debate sa ating klase kung saan ang ating kusyon ay alin ang higit na mahalaga, wikang Filipino o wikang English. Pagdidibatihan ng bawat panig ng proposisyon at oposisyon ang ating mosyon. Bago natin uumpisahan ay tatawagin ko ang ating moderator na si Maria Nicole Villanueva. Bigyan natin siya ng masigabong palakpak. Minamahal namin mga kamag-aral, mga guro at sa ating punong guro, Ginoong Manolito D. Iscarlan, magandang umaga po. Ang buwan ng wika ating ipagdiriwang tuwing buwan ng Agosto. Ating ipagmamalaki sa isang debate. Wikang Filipino ay sariling wika at ang wikang English ay wikang banyaga. Kapwa ginagamit na may pangunawa. Alin ang higit na mahalaga? Wikang Filipino o wikang English? Sa umaga po ito, ating pakinggan ang mga boses ng bawat grupo kung sila nga ba ay sang-ayon o di sang-ayon. Sa grupo ng proposisyon, pinangungunahan ni Kalilay Garcia. At sa kabila naman, oposisyon ni Reyna J. Bangla. Bibigyan natin sila ng bilang minuto upang ipuwatid ang kanilang saloobin tungkol sa alin ang wikang mahalaga, wikang Filipino o wikang English. Ako po si Kalilay Garcia, grupo ng proposisyon, at ang aking mga kasamahan ay sila si Sal, Aurelio, Joel, Gabriel at Erdan. Ako po si Reyna G. Bangga, ang grupo ng oposisyon. Ang aking mga kasama, sina Piana, Justin, Mylene, Noah at Anthony. Sa wikang Filipino, ako'y pumanig pagkat sa puso at diwa. Ako'y Pilipino maganda, Pilipinas. Ito ang bayad ko. May sariling wika, wikang Filipino. Siya nagbubuklod sa ating sabilan. Wikang Filipino ay wika para lahat. Ang ilaw at lakas ng dilig na leves. Sa pagkakaisa, ipapalala natin mabisa ka sa tulis ko. Alam natin itong English isang wikang pandaigdig. May computer, may internet, Facebook at may Google Plus pa. Ito'y mga pagbabagong wikang English ang simula.
dayuhan na pasimula, ngunit naghirap pa rin ang maraming Pilipino. Sariling wika ay salamin nitong ating pagkatao, natibay na pundasyon ng ating pagka-Pilipino, isang wikang kinagisnan, minalapasan ninuno, nararapat alagaan, italuin ay pumunubo. Okay, before we continue there mga ka-youth, yun, meron tayong nakitang assumption sa second speaker. But before that, sadly, yung audio, I think dito po sa positive side, itong nasa left side, medyo hindi ganun kaganda yung microphone. I think mas maganda yata yung microphone nung doon po sa right side, sa opposition side. But anyway, so far, sa first three speakers nila, ang nakuha natin, syempre sinasabi ng first speaker na ito ay wika ng ating sariling bansa. That's why we have to really value Filipino language. Yung sinasabi naman ng kabila, with FB and internet and then the technology, so yung English daw ang nagpasimula raw dito. Medyo may issue ako dun sa causality dahil sinasabi daw na ang lengguwahe ang nagpasimula, which I don't totally agree. Regardless of language, technologies just exist as they are. And same thing, yung third speaker dito so far, itong naka-medyas po na stripe na red. Ayan, ang sinasabi niya kasi kanina na ang ating pagiging mahirap daw ay reflection daw, kumbaga dahil hindi natin inalagaan ang ating sariling wika, kaya doon tayo naging mahirap. Well, so far, hindi ko nakita yung pagiging spontaneous ng actual debate na ito. I think they're reading from a script, which hindi na rin po bago sa atin. Nakita na rin po natin ito before in other school debates. Although, honestly, mas preferred ko po sana talaga yung instant, yung talagang spontaneous po talaga na pagdedebate. Pero we understand, these are really young kids. My guess was, yung teacher din siguro, malamang sa malamang ang nagsulat ng script and then they just have to read it. But for intents and purposes, I think it really still gives us the idea of how a debate looks like, especially sa mga bata na first time nila maintindihan na meron palang paraan at organisado na pakikipagtalastasan. Sapagkat wikang Ingles isang wikang universal, wikang ating ginagamit sa pakikipag-usap, sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan, upang itong mga bansa ay magkakaunawaan. Ang wikang Pilipino ay ginagamit natin sa pakikipag-usap. Sa pamamagitan nito ay ating naipapahayag natin sa ating saloobin at kaisipan. Ilaman din natin ang gusto pahiwating ng ating kapagawa. Ang wikang English ay makadagdag ng iyong kaalaman. Maraming impormasyon sa internet ang nasusulat sa wikang English. Ngayon din sa mga libro at magazines na magkakatulong sa iyong personal na kapakinabangan. Bilang isang Pilipino, mas mahalaga na sahin natin ang ating sariling wika kaysa wikang banyaga. Dahil ang wikang Pilipino ang nagsisimbolo ng ating pagka-Pilipino. Ito ang siyang maipagmamalaki sa ating bansang kinabibilangan. Kung ginasa ka sa wikang English ay madali kang makakaroon ng trabaho dahil karamihan sa job interview ay ginagawa sa English. Ito ay dahil sa English na international language at ginagamit ito sa maraming bansa sa buong mundo. Wikang Pilipino ay napakahalaga dahil ito ang sumisimbolo sa ating katauhan bilang isang Pilipino. Makakaya natin makaunlad ang ating sariling bansa kahit ang ating sariling wika lamang ang ating gamitin katulad ng bansang Japan. Mas pinahahalagahan nila ang kanilang sariling wika kaysa sa ibang wika. At ngayon, isang kanilang bansa na pinakamaunlad na bansa sa buong mundo. Sabi pa ng ating bayani na si Dr. Rizal, ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa malansang isda. Kaya mga Pilipino, pahalagahan natin ang ating sariling wika at mahalin ng buong puso. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Oh, I like
like that. Wow! So far, yan na po ang speaker na may pinaka malaman na mga argumento. She was the 5th speaker dito po sa left side, no, sa proposition. Pero gusto ko yung sinabi niya syempre na patungkol sa simbolismo ng ating pagka-Pilipino ang lengguwahe. And hindi ko lang nga gusto yung parang pag-shortcut ng logic doon na kapag ginamit mo ang sariling wika mo, ay yayaman ka. I think it could have been explained better na pwedeng sabihin na ito yung hindi dahil wika lang siya, kundi i-highlight mo bakit yung paggamit o pagpapahalaga sa wikang Filipino, ito yung beneficial. So ano ba yung purpose ng wika? For communication. So pwede mong sabihin in a more clear way na kapag ang mga tao sa isang bansa ay may efficient, may smooth na komunikasyon, katulad ng isang national na simbolismo ng lengguwahe, ito ay tutulong sa pag-progress ng kanilang lipunan. And then on the other hand, if you are the proposition, you have to also illustrate bakit ang paggamit ng English ay hindi mabuti para sa atin. Kasi ang mangyayari kasi nito, parang sinistrengthen mo lang yung inyong side, pero hindi kayo nag-rebat sa kabilang side. So kinakailangan po sa mga debate ang ideya ng pagka-clash, which is, I think, it could have been improved sa kanilang argumentation. But definitely, this speaker number 5, siya yung best debater kung papakinggan ko yung kanyang style at saka yung bigat ng kanyang argumentasyon. Ang wikang English ay para sa lahat na may ambisyon sa buhay at sa mga gustong lumawak ng kakayahan sa maraming bagay. Ang wikang English ay may aset sa maraming babasahin patungkol sa paglilingkuso ay nababasa sa wikang English. Sa mahal kong katugali ng kapwa ko Pilipino, huwag natin kalimutan na dapat dating sa puso itong wikang kinagisnan, ang wikang Filipino. Gamitin natin sa digan sa pag-unlad at pag-asenso. Hindi ko nalilimot na ako'y Pilipino. Managalit ang English natin ay nababatid mo. Layo na kung balis ka ng ibang bansa natin. Ang pagdaigdig ng wika ay dapat pag-aralan mo. Tama na, sukat na, mahuhusay sa mga panig ang pagkatanong nyo ay huwag nang palalawigin pa. Sa madlang nanonood, kayo na po ang Husga. Alin ang higit na talaga, wikang Filipino o wikang English? Sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong partisipasyon sa debating ito. Bibigyan natin sila ng isang masigabong palakpak. At ngayon ay pakinggan natin ang isa sa ating hurado na si Ginang Caroline Chitavilla para ibigay sa atin ang kanyang mungkahi sa ating motion ngayong umaga. Bigyan natin siya ng isang masigabong palakpak. Magandang umaga sa kabilang magkatunggali. Mahusay kayo at ibinigay ninyo ang inyong buong puso, pagbibigay ng panahon at dahilan kung bakit mas mahalaga ang wikang Pilipino at wikang Ingles. Sa akin naman pag nakikita, kapwa kayo tama, walang mali sa inyo. Sinabi nga ng isa na dapat natin mahalin, ingatan at gamitin ang wikang Pilipino. Sabi naman sa kabila, tayo uunlad kapag gumagamit din tayo ng iba dahil ito ay globalisasyon. Hindi tayo aangat, hindi nga lang tayo aangat kung marunong tayo mag-Ingles. Subalit, kailangan natin ito para mag-iangkop sa mga kapwa natin sa ibang bayan. Kaya sa inyong lahat, maraming salamat sa paglilinaw na meron pala talagang minamahal ang ating sariling wika at meron din gustong umunlad at makiayon sa panahon. Maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat at dito nagtatapos ang ating debate. Okay.
Wow! I really like it, mga ka-U3. So, akala ko nga po kanina may binabasa. Hindi pala memorized pala ng mga bata. Ang cute, ano po. So, anyway, that was the first part. So, talagang mga bata pa yun. I'm guessing around grade 2, grade 3. Ano po, ang cute. Pero yun nga po, ang importance kasi nito, when we talk about how valuable something is, we have to consider paano siya tinitingnan ng isang bayan na nangangailangan nito. How important something is dependent on the needs of the society. Kung ano yung pangailangan ninyo, doon mo masabi na isang bagay ay mahalaga para sa inyo. Ano ang extent na kinakailangan natin na pagpapahalaga sa isang national language? Kung ang goal natin is pagko-communicate, definitely yes, no? Domestically. Pero yun nga, if we talk about other opportunities for business, other opportunities for our services, especially ngayon sa ating gig at saka online economy, freelancing economy, ano po, kailangan natin ng Ingles at ang ating kahusayan ay isa sa mga naging edge natin over other countries. Kaya marami tayong mga call center agents dito sa Pilipinas, mga BPO, business process outsourcing industry, napakalaki rin po. So it really shows to us the importance of a global language. Also, we have to consider na hindi natin dapat na, kumbaga, i-demonize natin ang isang lengguwahe sa buwan ng wika. Tandaan, ito ay pagbibigay din ng halaga sa mga regional languages din natin. Ano po? Also, please be mindful with the distinction of a dialect and a language. Kapag ang dalawang lengguwahe po ay hindi mutually intelligible, so yan po ay language katulad ng Cebuano. Language po yan, hindi po yan dialect lamang. Ano po? Kapag ang variants, however, ng Cebuano, kunwari ang Subuano, no, sa Sugbu, sa Cebu talaga, and then compare that with Iligan Cebuano. Doon ako natuto ng Cebuano. The Cebuano in Iligan City is a variation, it's a dialect ng Cebuano as a whole. Anyway, so tingnan natin ito na mga second part. Ito yata ay sa high school debate na po. So I'm excited. I'm expecting na a bit more advanced ang kanilang argumentation dito. So tingnan natin. Mrs. Elisa C. Quidores, sa ating Filipino Coordinator, Mrs. Rislyn S. Alvaira, at sa ating butihing school head, Sir Espiridion F. Apostol. At mga mag-aaral, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay masasaksihan natin ang isang debate ukol sa higit na mahalaga ang wikang Filipino kaysa wikang Ingles. Atin nang simulan at nang masaksihan at marinig ang panig ng bawat grupo. Sa muli, magandang umaga. Wikang Filipino ay sariling wika at ang wikang Ingles ay wikang banyaga. Kapwa ginagamit natin na may pag-unawa. Higit na mahalaga, alin nga kaya? Sa umaga po ito ay aking ipinakikilala dalawang panig na mahuhusay, magaganda at matitika sa klase. Sigurado hahanga kayo sa kanila. Masigabong palakpak, pasalubungan natin sila. Sa wikang Filipino ay mangangatwiran si Ginoong John Paul Valentin, Ginoong John Lloyd Piñafer, Binibining Dayan Octavio, Binibining Tisel Bayog, Binibining Bibian Estrella, Binibining Lysel Samiliano. At sa wikang Ingles, Ginoong Christian Glenn Quidores, Ginoong Carl James Medario, Binibining Maria Alimanya, Binibining Geraldine Ambani, Binibining Gwyneth Kasikadan, at Binibining Catherine of Ngol. Sa puso at diwa, ako ay isang Pilipino. Magandang Pilipinas, ito ang bayan ko. May sariling wika at yan ang wikang Filipino. Ito ay nagbubuklod sa sambayanan ko. Wikang Filipino ay wikang panlahat. Ito ang ilaw at lakas ng tuwid na landas. Ito ay mabisang kalasag tungo sa pag-unlad. Siguradong sa paggamit mo nito, lahat ay makakaunaw. Hindi kailangan maghalungkat pa sa diksyonaryo. Kahit nakapikit, alam ang sinasabi mo. Kaya aming kalaban, makinig kayo sa isang aral na sasabihin ko. Ang di marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa mabangong isda. Yan ang natutunan at bitbit kong aral na bilin sa atin ni God Jose. Alam natin itong Ingles, isang wikang pandaigdig.
sa lahat ng pag-aaral pangunahing ginagamit. At ang mga asignaturang siyensya, Ingles, matematika, paano mo ito ililiwat o ipaliliwanag, hindi ko naiisip. At ang pagbabago ng alpabeto, hindi mo ba napapansin? Ang dating abakada, ngayon naging ABCD na. May computer, internet, Instagram, Facebook, at may Google Plus pa. Yan ang mga pagbabagong wikang Ingles ang napasimuno. At ang bilin ko sa iyo aking katunggali, hindi masama ang gumamit ng wikang banyaga kung ito ang tulay sa pagbabago ng ating bansa. Okay. Alam natin sa ating mundo, marami ang nagbabago katulad ng teknolohiyang nagbabago patuloy sa pagkasinso. Mentalidad ng kolonyal dayuhan ay may kasalanan, ngunit naghihirap pa rin ang maraming Pilipino. Wika ng ating pagkatao. Matibay na pundasyon ng Kalimutan. ating pagkatao at pagka-Pilipino. Isang wikang kinagisnan, minanapa ng kauna-unahang nangangarap at alagaan ipagpatuloy ng lumamo. Okay, before we continue. Okay lang yan. Okay lang yan. Ganun talaga, ano? Minsan, pagkabado tayo, nakakalimutan natin yung mga dapat nating sabihin. And I could relate with this dahil nangyari na rin po yan sa akin noon. Marami-rami na rin mga situation. But anyway, mga ka-U3, gusto ko lang po i-emphasize, well, the first speaker of the proposition, yung nag-a-agree na mahalaga nga talaga yung wikang Filipino, sinasabi niya na ito ay nagbubuklod sa atin, ito ay panglahat. Ano po? Sinasabi rin ito ay ilaw. Pero yung issue ko lang doon sa isang sinabi niya kanina, which is I think rhetorically kind of sounds okay, pero yung bigat at totoong meaning parang questionable sa akin. Yung pagsabi niya na kalasag daw para sa kaunlaran, shield for development. Like, how? Yes, maganda pakinggan yung mga tamang mga salita, mga attractive na mga vocabulary natin. But really, in a debate, ang mas tinitingnan po natin yung lalim ng argumentasyon, yung gravity ng lohika na ginagamit mo. If it is unsubstantiated, wala pong halaga yon sa scoring po. So I think ang better na pagtawag dito sa kanilang ginagawang pakikipagtalastasan is balagtasan. Dahil meron silang, ang tawag dyan is poetic moderator, yun yung lakandiwa, yung babae, usually yun sa gitna, yung parang referee nila na magbibigay ng statement pagkatapos ng lahat ng mga speakers. Kahit itong Ingles, isang wikang universal, wikang ating ginagamit sa pagtalastasan, sa pag-ugnayan sa mga dayuhan upang mga bansay magkaunawaan. Kung hindi ka nakatapos sa iyong pag-aaral, kung mahusay ka lang sa Ingles, sa call center ka mag-apply, siguradong matatanggap at kikita rin ka agad. Sa mahal kong katunggali na kapwa ko Pilipino, huwag natin kalimutan, dapat nating isa puso itong wikang kinagisan ng wikang Pilipino. Gamitin nating sandigan sa pag-unlad at pag-asenso. Huwag dahilan ang paspasang paghanap ng trabaho, pagkos, mag-aral at pag-ibayuhin ito. Hindi ko nalilimot na ako'y Pilipino, mahalaga ng Ingles at yan ay nababatid mo. Lalo na kung may balak kang sa ibang bansa ay magturo. Ang pandaigdig ng wika dapat pag-aralan mo. Nagkamali ka sa iyong pinaniwalaan, katunggali ko, sapagkat Pilipino ay narapat na maging wikang panlahat. Sa paaralan, sa kalakalan at maging sa simbahan, kahit sa pagbabalita, hindi mo ba nakikita? Wika kapag wikang Pilipino ang gamit mo, siguradong hindi ka matutunganga. Tuwid na landas ng dugang wikang Pilipino, nagamit ng guro sa kanilang pagtuturo, sa simbahan upang wastong aral ay matuto, at sa pamahalaan upang ang batas ay mabuo. Paano magiging panlahat ang wikang Pilipino kung ang mga tao ay ginagamit iba't ibang mundo? Lumibot ka sa ating 7,100 pulo. Mapapatunayan mo sinasabi ko'y totoo. Sa paaralan, guro nga'y nagtuturo ng wikang Pilipino. Ngunit sinasalin pa rin sa wikang Ingles dahil iyon ang utos ng gobyerno. Sa paggawa ng batas, di ba, wikang Ingles katunggali ko? Di mo masasalin ang konstitusyon sa Pilipino. Kahit sa pag-apply ng trabaho, kailangan ang wikang Ingles ang gamit mo.
This is very, very trivial, ano po. Pero di na tayo 7,107 islands, ha? Sa latest natin na pagtatala, 7,641. Kung di po ako nagkakamali, yan na po yung number of islands natin sa Pilipinas. But anyway, gusto ko lang din pong i-emphasize po sa inyo ang atin pong ideya ng paggamit ng body language. Kapag kayo po ay debater, yung paraan nyo ng paggayak, yung paraan nyo po ng postura is very important for you to convey the image that you are confident on what you're saying and you are believable. So usually po, kung napansin niyo po kanina ito pong speaker na ito, for example, while she was standing, yung isang kamay niya nasa microphone and then yung kanyang isang kamay ay nakatago sa likod, mas maganda na gamitin mo yung iyong kamay, yung iyong gestures when you are stressing a point. Tandaan po natin sa communication, hindi lamang po yung actual na mensahe, kundi ang mensahe o yung sinasabi mo, yung content ng sinasabi mo is na-emphasize yan sa pamamaraan ng pag-up and down ng tone mo, yung iyong vocal dynamics, yung lakas ng pagkakasalita, yung pag-emphasize mo by slowing it down. Ayan, marami pong paraan ng pag-highlight ng importansya ng sinasabi mo. Kapag mabigat yung punto na gusto mong i-emphasize, pwede mo siyang bagalan, pwede mo siyang laksan ng boses, and on top of that, pwede mong gamitin ang iyong mga kamay, ang iyong gestures in arriving to this particular point. Actually, kung napansin nyo, para sa akin, yung best speaker so far, dito sa negative side is yung lalaki kanina, yung nandito po sa left side, yung pinakaunang nagsalita, yung malaking bata. Para sa akin, maganda yung kanyang vocal quality, ang husay ng kanyang, kumbaga, postura. It really shows confidence. Nalimot mo yata aking katunggali sa kita job na uso MTBL, Mother Tongue Best Learning. Kita mo, pati departamentong pagkatao pumapanig sa wikang Filipino. Inuuna ang pagpupuri sa ating pinagmulan. Gamit ito masisiguro na nastungo sa pagkatuto. Oo nga, ikay natuto. Ang tanong katunggali ko, magagamit mo ba ito pagkaharap mo'y Amerikano? O di kaya ito ang hanap mo ay trabaho? Sa pag-aaral, inihanda sa atin ang bukas na puno ng pagbabago. Pagbabago, magdadala sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Mundong puno ng kompetisyon na inuuna ang kwalifikasyon. Kung hindi ka marunong mag-English, sorry ka, hindi ka in dito. Huwag kang munang mag-isip tungkol sa bukas, kaibigan ko. Nararapat na unahin muna natin at paunlarin ang sarili nating wika bago mo idagdag ang wika na hindi naman sa atin. Paano mo ipapanalo ang bukas kung ang ngayon ay hindi mo kabisado? Wikang Pilipino, unahin natin to. Mga katunggali namin, kilalanin natin ang wikang English. Ito'y dapat na bigyang halaga pagkat nakasalalay dito ang pag-unlad ng bukang bibig niyo. Pag-unlad na laging nangangailangan na iba yung kahandaan gamit ang wikang English sa global na pagkikipagtalastasan. Tama na, sukat na, mahuhusay mga kalahok. Ang inyong pagtatalo'y huwag nang palawigin pa. Sa ating mga madlang manunood, kayo na po'y magpasya. Mas mahalaga ang wikang Filipino kaysa wikang Ingles. Mahal kong kamag-aral at mga guro, taus-puso po kaming bumabati. Magandang umaga. Ang tanging hiling po namin sana ay masigabong palakpak. Okay, mga ka-U3, ayan. I was really smiling all throughout dahil syempre po, na-appreciate ko yung effort ng mga estudyante. Of course, it's a required activity, so wala naman talaga silang choice. But I'm very happy kasi it brings back a lot of memories. And, isa sa mga argumentasyon sa paggamit ng Ingles sa ating lipunan is sinasabi ng iba na it's a sign of intelligence. I may not totally agree na yung mga mahuhusay mag-English ay matatalino na agad, pero we also have to consider na ang ating mga technical na mga libro ay wala namang ibang lengguwahe. Sadly, wala nga tayong magandang translation in
Filipino ng mga very technical na mga field. Physics, biomechanics, biotechnology, nutrition, geometry. Hindi naman po yan nasa salitang Filipino eh. So, ang knowledge at sukatan ng level ng edukasyon ay makikita mo syempre sa paggamit at kahusayan sa wikang Ingles. Yun ang reality. Kaya hindi natin mabiblame kung ang ibang tao, they equate that with intelligence or being knowledgeable. Pero dapat wag din natin kalimutan ang ating kahusayan sa wikang Filipino. Nalinangin pa natin yung ating Filipino skills dahil syempre, domestically, yan po ang ginagamit natin na pakikipagkomunikasyon, lalong-lalo na po sa isang bansa na multilingual. We have more than, if I'm not mistaken, 100 plus languages and dialects po sa Pilipinas, and we need to have lingua franca. Ang pag-declare nga sa ating lingwahe ay hindi pa nga umaabot ng 100 years, di ba? Kasi kung hindi po ako nagkakamali, sa panahon po yan ni Manuel Quezon, nung kanya pong pinirmahan na gawing wikang pambansa, ang wikang Filipino, which is a standardized Tagalog noong 1935, ngayon 2024 pa lang. So we still have a long way to go to develop and to improve Filipino language. And marami din tayong dapat na i-consider ang pag-evolve ng ating lingwahe sa ating lipunan. So expect na in 20, 50 years from now, mag-iiba na naman, mag-evolve na naman yung ating lingwahe. And that is the sign of a good lingua franca. Ito ay may evolusyon, ito ay nagbabago, depende sa pangailangan. And kaya nga nasabi ko po kanina, ang kahalagahan ng isang lingwahe ay depende sa uri ng pangailangan ng isang bansa o ng isang lipunan, di ba? So liban pa sa ating need na makipag-communicate sa iba't ibang mga rehiyon, iba't ibang mga dialekto, iba't ibang mga wika at isla sa ating bansa, kailangan natin ng wikang Filipino, sure. At dahil kailangan din natin na mag-export ng ating mga domestic helpers, ng ating mga marinero, ng ating mga OFWs, so kinakailangan din natin ng wikang international, which is English, of course. So yan po yung magiging barometer natin, yung ating basis of standards sa importance ng language. But definitely going back to these two debates, ako talaga happy lang ako dahil it reminded me of my school days, and sana din kayo din naalala nyo rin po yung inyong mga karanasan sa pakikipagbalagtasan, which is a poetic debate. Yan po yung kaibahan po compared with a regular debate na meron po tayo. But mga ka-U3, sa atin pong mga academe na mga followers po ng U3, ano pong masasabi nyo sa episode na ito? Sa atin din pong mga taga-subaybay na mga estudyante, mag-aral kayo ng mabuti ha? At sana may natutunan kayo kung kayo ay magdedebate pa. Yung mga sinabi ko kanina ng mga tips sa pakikipagdebate, huwag niyong kalimutan yon. And also sa mga thunders na po, nakagaya ko na nakapagtapos na. So ano pong masasabi niyo sa ating episode ngayon? Ano po ba yung maalala niyong paksa na inyong pinagdebatehan nung kayo po ay nasa eskwela? So if you like these kinds of episodes mga ka-youth, you know what to do. Click subscribe kung ikaw ay baguhan, and you can click this video here. May playlist din po tayo dito ng mga high school debates. Maganda rin po yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.